Our beloved Boss Mike Cervera. Walang nakikitang batayan si House Speaker Faustino D. III sa inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala tayong nakikitang batayan na magbibigay katuwiran sa isinampang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Malinaw na ginagampanan ng ating presidente ang mandatong ipinagkatiwala sa kanya ng taong bayan alinsunod sa batas, sabi ni D. Ginawa ni D ang pahayag matapos maghain ng impeachment complaint si Attorney Andre De Jesus nitong Lunes. Hindi po biro ang usapin ng impeachment. Ito ay isang mabigat at masusing proseso. Responsibilidad ng kapulungan ng mga kinatawan ayon sa saligang batas na tanggapin at suriin ang mga ganitong daing at ito ay dapat na isinasagawa ng may lubos sa pag-iingat at paggalang sa konstitusyon, sabi ng leader ng Kamara. Hindi ito dapat ginagamit sa pamumulitika at maging sanhi ng pagkakawatak-watak, dagdag pa ni D. Sa pagbubukas ng sesyon, sinabi ni D na itutuon ng Kamara ang atensyon nito sa pagpasa ng mga makabuluhang batas na tunay na makatutulong sa buhay ng mga Pilipino. Sa January 26, muling magbubukas ang sesyon ng Kongreso. Samantala, tiyak na mangangapa hindi lamang ang mga complainants kundi maging ang mga kongresista sa impeachment process hanggat walang pinal na resolusyon ang Korte Suprema sa mosyon na inihain ng Kamara sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno ang pahayag sa gitna ng mga impormasyon na hindi lamang si Duterte ang masasampahan ng impeachment case kundi maging si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bukod sa pagkontra sa desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment case laban kay Duterte, laman ng motion for reconsideration na inihain ng Kamara ang bagong patakaran na kailangan pa rin dumaan sa pagdinig ng House Committee on Justice ang isang impeachment complaint kahit inendorso ito ng 1/3 sa miyembro ng kapulungan. That's why kailangan ng klarong resolusyon ng ating Supreme Court dito sa mga isyung ito dahil mangangapa talaga ang ating mga complainants pati na ang mga mambabatas kung papaano na ba talaga ngayon ang procedure, ani Jokno. Sa ilalim ani yan ng saligang batas kapag 1/3 sa mga miyembro ng Kamara ang nag-endorso o nagsilbing complainant ay idediretso na ito sa Senado na tatayong impeachment court subalit binago ito ng Korte Suprema. Dahil dito kailangan ani ang maglabas ng pinal na desisyon ng SC dahil kung hindi ay magkakaroon ng kalituhan at lalong mahihirapan mapanagot ang mga impeachable officials kapag nagkasala ang mga ito sa taong bayan. With regard to the motion for reconsideration, nasa Supreme Court pa po and we're waiting for the Supreme Court action on that. So presumably, if ever it is lifted, mabigyan due course yung motion for reconsideration, we expect the process will take off where it started, where it ended. Ayon naman kay Tingog Party List Representative Jude Asidre. Samantala, sinabi ni National Unity Party Chairman at Deputy Speaker Ronaldo Puno na hindi nila susuportahan ang impeachment case laban kay Marcos sakaling may magsampa dahil pagsasayang ito ng oras. So I was asked a question about whether or not the NUP was going to support an impeachment complaint against the President Marcos and my answer was definitely obviously no, ani Puno, ang leader ng NUP na pangalawa sa pinakamalaking partido sa Kamara na may 43 members. Sa ngalan ni Boss Mike Cervera, ito po si Anino TV na nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Saan man dako ng mundo naroon kayo at syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike